The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and/or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Good evening po sa lahat ng ating mga joiners po ngayon. No? Right now, we have a guest speaker. Hiniram ko lang yung napaka-precious na oras niya para sa gabi ito kahit paano ma-educate tayo isa sa ating mga pag-uusapan itong about sa issues ng halal. Kung meron kayong mga gustong itanong pwede rin i-raise nyo lang yung nyo. Mag-raise hand lang kayo para at least bigyan namin yung bawat isa na gustong magtanong. Ito pong guest speaker po natin ay po ito. Buti na napagbigyan po tayo kahit napaka-busy nito. Napakarami nito mga commitment. Ito nga po si Dr. Ismail Abaya Maharaja. Siya po ang founder at CEO ng One Halal Global at founder, president, CEO ng One Halal Association of the Philippines Incorporated. Kaya medyo mabigat din itong ating guest speaker at talagang mapapaliwanag niya ano ba itong mga proseso, paano ba ginagawa itong halal na pagkain. Kung minsan ilan sa atin dito, I'm sure na may mga na-encounter tayo mga problema at issues dyan, lalo nyo dyan sa Middle East. Narito po si Sir Ismail, pabatiin lang po natin ngayong gabi. Sir Ismail, good evening po. Hello. Sound check. Good evening po. Salam sa mga kapatid natin dyan na nandiyan sa kung saan lugar. Meron ba tayo taga Middle East po? Okay po ba yung sounds? Opo, meron. Meron Opo, pa. malinaw po, Sir Ismail. May mga guest din po tayo nandito from Middle East. May taga Dubai, may taga Qatar. Salam. Yeah, may mga rito na monitor. Yun po. Sige po, Sir Ismail, can you please introduce yourself? Yeah. Maraming salamat muna sa nag-invite sa akin sa grupo nyo, lalo na kay Tristan Villar. Okay, na gusto niyang malaman yung mga basic ng halal. Ako po ay marketing consultant. So, ang pag-uusapan po natin dito, hindi po religious part ng halal. Kasi hindi po ako qualified doon. Ako po ay business consultant o business developer focused on the economic side of the halal industry. Kasi malawak po ang halal eh. Everything is halal from pagdadasal, religious part po yon. Pagdadamit, hindi ko po covered yon. May technical din po. Meron po mga in-charge po dyan. Ako po ay para doon sa ecosystem from farm to plate. So, ako po ay dating Katoliko na in love, pero na in love sa food. Okay? So, sa food na healthy, clean, and safe. Tayo naman kasi senior lang natin. So far, wala tayong maintenance sa ating katawan. Healthy pa rin naman, alive and kicking. So siguro dahil sa pagkain, kasi ako ay maselan sa pagkain, miski nung medyo bata-bata pa tayo, marami tayong kaibigan na kumakain ng vegetarian food na walang meat.
Nga lang, sa tagal kong kumakain ng vegetarian food, kasi pag titrace mo rin yung vegetarian food, nasa religious ano din aspect din yan Yung history ng pagkain yan, kinakain ng mga isang congregation din natin. Yung halal, ganun din. Okay? Pero ako, ang titingnan ko po doon, hindi po yung religious aspect ng history noon. Ang tinitingnan ko po, healthy food, clean and safe. Kasi lalo na nung nag-pandemic tayo, kailangan kumain ka ng mga healthy food para hindi ka magkaroon ng sakit, yung COVID-19 natin. So, ganun po yung ating didiscuss. So, kung i-define natin, okay, ang halal po, pag ginugol nyo po yan, it means permissible, yung mga pinapayagan na pagkain, yun lang naman number one bawal po yung may baboy or mga derivatives ng baboy, yung mga katas or any parts of the pork. So, hindi lang yun dahil may laman ng baboy, yun lang yun. Hindi po. Pwede rin yung oil niya, pwede yung mga balahibo niya, yung mga, kung ano yung mga parts ng baboy. Another, bawal po sa halal ay yung alak. Okay? 'Di ba? Ako nga sabi ko, ayoko naman pagdating ng araw sabi nila ng doktor bawal ka nang kumain ng pork. 'Di ba? Pag may sakit ka na, bubulong sa'yo ng doktor bawal ng pork, brad Wala namang sinasabi ng doktor na bawal ang isda, bawal ang chicken. Walang sinasabi ang doktor So lagi ang bawal ka na kumain ng liempo o baboy or lalo na yung ating paboritong lechon. Ako'y matakaw din ako nung araw dyan. At nainom din ako. So ngayon, bawal na rin po yun. So, isa, sasabihin naman ng doktor, bawasan mo na yung inom o iwasan mo nang uminom. So, yun yung bawal sa halal. So, yun yung permissible dapat na pagkain ang kakainin mo. Okay? So, another definition yan yung legal. Okay? Legal. Okay? Ibig sabihin, ano yung legal? Ibig sabihin, kung nasa negosyo ka, legal yung pakikitungo mo sa tao. Nasa yung pagpapasweldo mo, nasa tamang minimum wage. Yung pagtrato mo sa kliyente mo, fair and square. Okay? So, ganun yung ano. Tapos, siyempre, kailangan meron kang business permit. Okay, aside from the DTI, kasi business name lang naman DTI, at saka yung SEC registration for the corporation. So, dapat legal. Meron kang binabayaran na taxes, BIR. So, yun yung pagninegosyo ng halal. So, umpisahan po naman din pag-start ng business as a startup business. So, from farm to plate, okay, magugulat ka, kala ko ang halal, yun lang yung processed food. Ay, hindi po. From the farm, yung food production, fruits, vegetable, livestock, okay, yung mga kambing, baka, manok, rabbit po kasi halal Okay, although sa Pilipinas, hindi tayo masyadong mahilig sa rabbit. Unlike sa ibang bansa, delicacy yan kasi sa atin, ang rabbit pet nakakaawang katayin, di ba? Even naman ang manok o baka nakakaawang katayin pag ikaw yung kakatay. So, kailangan pinagpapaalam. Medyo sensitive pag yung meat pero other proseso na kailangan gawin mo doon. Kailangan ang kakatay po noon Muslim, practicing Muslim bago katayin. So, inaalis din natin yung sinasabing parang dinadasalan. Wala pong dasal yon na sabi nila, pag ang halal food may dasal. Ay, hindi po. Wala pong dasal yan. Okay? So, from the farm, okay, ibig sabihin, yung farm mo, kailangan malinis. Kasi kung i-define mo ngayon, bakit ang halal, bakit ang dami mga non-Muslim ay nasa halal business na? Maraming non-Muslim na nasa Saudi, nabubuhay naman sila, hindi kumakain ng baboy. Nasa Middle East o Muslim country. Okay? Sumunod, tayo, Christian nation, bakit ang pinupus na ngayon ng mga interagency government natin, pumasok na sa business ng halal.
Kasi pag nag-export ka ngayon, tayo lang nga sabi natin, di ba? Tayo lang Christian nation. Kailangan merong added value na logo o certification bukod sa FDA, bukod sa business permit, yung halal certification. Sumunod, ah kasi pag yung halal yung produkto mo, parang kakainin mo kasi safe siya. Sabi nga nila safe, clean, and healthy ang halal ngayon. At ito ay may added value. So sa farm, yung from the definition na clean, healthy, safe, bawal dun sa farm na sa fruits, vegetable, na maglagay ka ng deadly pesticide and fertilizer na harmful to environment. So, pro-nature pa tayo, di ba? Kasi marami mga magsasaka tayo ngayon para lumago yung kanilang ani o dumami ani, ay gumagamit ng nakakasira sa environmental area na para deadly pesticide. Dapat organic, natural. Kaya minsan, kung vegetarian ka, akala mo healthy kinakain mo, hindi mo alam yung fruits, vegetable, tad-tad pala ng mga deadly pesticide. So, madadali din na magkasakit ka. Pagdating naman sa mga farm ng baka o manok, dapat wala yung baboy. Hello. Meron ba akong sounds? Hello, yeah. Can you hear me, no? Apo, sir. Hello. Okay. So, Tuloy po, sir. dapat ang farm malinis. Okay, malinis, clean, healthy. Ngayon, pagdating doon sa mga, sabi ko yung fertilizer, kailangan organic, okay, natural way of farming. So, sinicertify po yun, aside from yung organic certification. Kasi nauso rin naman yung organic certified ang ating mga farm. Nagiging health conscious na ang tao, sumunod yung ating environment na maging malinis, hindi nasisira. So yun, ang halal mas upper level kung i-discuss mo natin yung ano ba yung kaibahan ng organic sa halal. So medyo mas mataas siya, mas mahigpit kasi ngayon everybody can claim natural farming o organic farming pero walang certification. Okay, unlike sa halal, meron pong tinatawag na certification na yan ay halal talaga. And baka gusto nyo tanong kung sino lang ang pwede mag-certify ng halal. Okay, it's a non-government organization ang pwede lang po maghalal. Since we're a non-Muslim country, unlike sa Muslim country, let's say Indonesia, Malaysia, government kasi Muslim country. Sa atin po, there's a separation of the church. Alam naman po natin na tayo ay Christian nation. So meron pong separation of the church and state. So non-government organization po ang nagsicertify na. Hindi po kayo pupunta sa DTI, hindi po kayo pupunta sa SEC, hindi kayo pupunta sa National Commission for Muslim Filipino kasi government agency po yan. So non-government agency ang ano po yan, ang nagsicertify. Muslim po. Hindi po pwedeng Christian po ang nag-certify ng halal. So, yun ang maganda po dyan sa certification. Pag sinabi mong halal certified, okay, Muslim po ang nagsicertify niyan. Sumunod po, wala pong malakas ang loob na sinasabi lang halal certified sila na hindi totoong halal. Kasi po, tayo po sa Pilipinas, being a Christian nation, hindi ka naman pwede mag-claim ng ganon na hindi naman totoo. Lalo na sa religious aspect po kasi yung yung pagse-certify. Mga ulama o yung parang bishop po natin ang nagpipirma po niyan. Ngayon, baka tanong nyo, paano ba yung mga Christian businessman? O alam nyo, tayo na lahat naman ng mga negosyo sa Pilipinas, mapamaliliit, mapamalalaki, multinational, wala naman po Muslim halos sa business ng mga ganyan. Madalas po, 90% plus ng ating mga business establishment po, dahil Christian nation, ay hindi po Muslim. So paano po ngayon yon? Ako ba'y dapat mag-convert para maging halal yung aking business? Wala po doon. Doon lang po tayo sa services, sa food or non-food. Let's say ako may farm.
mapikita nyo naman sa Pilipinas, halos lahat ng may-ari ng farm, Christian. Okay? So, hindi po kayo i-convert or gagawing Muslim po. Yung produkto lang o yung farm nyo lang po o yung business nyo po ang isi-certify na ito po ay malinis, safe, clean yung inyong farm. Tapos mayroon pong slaughterhouse, dressing plant. Yung mga empleyado po doon, pwede pong Christian. So, hindi po kino-convert din yung may-ari. Yun lang facilities doon na malinis. Alam nyo, kaibahan ng slaughterhouse ng halal compared do sa non-halal. Okay, yun po yung kabaliktaran ng halal yung tinatawag na haram. Pero ako tinatawag na lang po non-halal kasi para wala naman tayong discrimination. Basta hindi po siya halal ang tawag. Pag hindi, haram po ang tawag doon, yung not halal. So, makikita nyo po sa slaughterhouse, ang kaibahan, una-una, walang kinakatay na baboy. Siyempre, mako-contaminate po yon. So, pag chicken, chicken lang, tapos cattle, goat, rabbit. So punta tayo doon sa pagkatay. Okay? Makikita nyo, kung may kakatayin po na animal, say cattle, manok, pag yan po ay patay na, bawal na bawal po patayin ulit. Okay? Na alam naman natin, marami tayong nakikita sa news na merong double dead o botcha ang tawag na patay na, ibebenta pa o kakatayin double dead. So sa halal po, meron pong strict monitoring na ang kumakatay kasi meron po kasing kaibahan din yung mga facilities ng slaughterhouse. Meron pong isang Muslim doon na siya po ang naatasan na magkatay. Manually po yon. Sumunod po, hindi po kailangang kuryentehin o paluin sa ulo o whatever. Minsan pinaiinom pa ng suka yung mga kambing. So, yun po ay ginigilitan ng isang talim na kutsilyo na hindi po masasaktan yung animal na kakatayin. So, meron pong tinatawag kasi sa Department of Agriculture, bawal na bawal po yung yung cruelty to animal. Meron pong batas na hindi pa pwedeng masasaktan yung kakatayin, okay, o pinahirapan. Okay. Lalo na yung sa totoo lang, bawal talaga yung patay na, kakatayin pa. Yung nga lang, wala pong sa non-halal slaughterhouse, nakakaligtas po yun Sa halal po, nako, napakahigpit po. Wala talagang kakainin kayo na patay na, kinatay pa, double dead. Sumunod, miski yung mga kakatayin na may sipon, may sakit, okay, hindi, lulugo-lugo, at hindi healthy po yung kakatayin, hindi po yung kinakatay. So, makakasiguro po kayo na ang meat na kakainin nyo pag halal certified meat from the halal slaughterhouse at from the halal farm, nakikita nyo may traceability po, no? Okay, titignan kung saan galing yung manok. So, halal farm, ibig sabihin malinis na farm. Kasi marami po tayong farm na madudumi. Kung makikita nyo, baka minsan nare-reklamo na sa tulpo, di ba? Maamoy, madumi. Okay? Maraming negative. So sa atin, ang halal farm natin malinis. So doon po nanggagaling yung ating mga kakatayin. Tapos po, pag kinatay, kailangan healthy sila. So makakasiguro kayo na yung meat na kinain nyo, malinis, healthy, clean to consume. Ngayon, pag lulutuin naman yon, halal yung meat nyo, kailangan nyo mga ilalagay na ingredients o condiment. Toyo, it should be halal certified. Suka, it should be halal certified. Bakit ganon? Kasi kung ang meat mo halal, dapat halal din yung mga ingredients mo. Kasi hindi pa pwedeng halal chicken, lalagyan mo ng acid na suka. Tandaan nyo, may mga news dati, yung suka na binibenta sa mga supermarket, ewan ko kung narinig yun, nabibili sa tabi-tabi, may acid na nakakasira sa ating katawan. So pag halal certified po, yung ating suka, mga natural suka yan, pwedeng sukang paumbong, sukang iloko, sukang sasa, may sukang nyog. Ayan, yung mga natural. Kasi meron pong mga suka ngayon na man-made from the acid
ilalagay ng tubig, magiging suka na, maasim na. Yun po ay hindi po pwedeng halal po. Yun ay yung nakakasira sa ating katawan. So, hindi siya safe, hindi siya clean. So, ma-define na naman natin what is halal. Ngayon, marami nagtatanong, pag niluto yung adobong manok, bakit pati toyo, yung suka? Yun nga, nasabi ko na kailangan lahat ng gagamitin mo doon ay halal certified. Okay? So, yung mantika, it should be, kasi may pork oil na nung araw kumakain din ng masarap sa sinangag yun eh. Maninamnam, lalagay mo sa pansit. O kaya magluluto ka ng bagoong, masarap yung meron taba ng baboy. Yun po eh, meron namang alternative for that. Pwedeng vegetable oil. 'Di ba? Yung mga coconut oil na ipapalit mo doon. Okay? So, ganun lang naman pag nag-certify kami ng isang kitchen sa isang restaurant na maging, tandaan nyo, may tawag po sa isang hotel or restaurant o establishment na Muslim friendly. Ibig sabihin, kung may negosyo kayong restaurant, tuloy nyo pa rin yung magluto kayo ng crispy pata o lechon. May inuman pa rin doon. Kasi ang hotel naman natin, lahat yan may bar. Kasi meron na silang existing client. Ngayon, magiging Muslim friendly na lang siya, ang tawag. Hindi ka mukha sa, kung may nakikinig pong taga Saudi Arabia dito, sa Saudi po, talagang halal hotel po yun. Wala pong alak doon. Wala talagang baboy doon. Purely halal. Okay? Sa Pilipinas, since existing na po yung mga hotel natin, gagawin na lang po natin Muslim friendly. Ibig sabihin, meron po silang kitchen na doon po niluluto yung halal food. So, sa kabilang kitchen, doon naman niluluto yung haram food o non-halal na may baboy. Then, Muslim friendly kasi hindi naman matatapos po yan sa pagluluto ng halal food. Tinitrain din natin, ino-orient din natin from the parking boy, security guard, messenger, receptionist, kung sino man yung doorman, waiter, na i-orient sila pag nakakita sila nakasuot na, alam niyo, yung mga babae kasi ng Muslim nakahijab eh. Tapos yung mga ibang lalaking Muslim tad-tad ng balbas, 'di ba? So parang ang perception lalo na ngayon, 'di ba? Parang terrorist, 'di ba? Kakatakot, 'di ba? May stigma, may perception na gano'n. So pag na-orient sila na ito Muslim friendly na yung inyong establishment, pinopromote ng Department of Tourism po 'yan. So meron tayong halal tourism. So, ang halal tourism po, it's an educational adventure. Hindi po siya religious tour. Ibig sabihin, kung ako Muslim, pupunta pa rin ako sa mga Magellan Cross sa Cebu. Makikita ko pa rin yung mga sa Paway Church, kung Christian, di ba? Mga ano po yan historical educational part ng tourism. So parang tayo, pag pumunta tayo ng Thailand, di naman tayo Buddhist, nandun nagpapapicture tayo sa temple. Di ba? Yung mga tore-tore nila. So ganun din, makikita mo rin si Tarsier, makikita mo rin si Chocolate Hills sa Bohol. Okay? Soundcheck, Mike. So, ang kaibahan lang dito sa halal tourism na pinopromote ng Department of Tourism, okay, it's a marketing strategy po to attract neighboring countries ng Muslim country na dito kakain ka ng halal food. Hindi ka papakainin ng crispy pata. So, ang tanong, pag halal tourism ba, may Christian din sumasama? Meron po. Kasi ang kagandahan po sa halal tourism, parang ang Christian church kasi, Catholic, I mean, at saka yung mosque, yung church ng mga Muslim, iba-iba po ang design, hindi kamukha po ng iba na isa lang ang forma ng church nila. So pumunta ka sa Luzon, Visayas, pare-pareho. Pero ang Muslim mosque, church, at saka Christian, pareho magkakaiba. Meron tayong Golden Mosque. Meron tayong sa Manila Cathedral, yung Catholic. So, may Paway Church. Okay? May Blue Mosque kami. So, educational talaga. May history. Pag tinanong, sino nagpagawa ng Golden Mosque? Panahon ni President Marcos yan, ginawa yung Golden Mosque. So, may educational part. Then, siyempre, pag nagtutur ka, magugutom ka. Kakain ka ng halal food.
So ano ba tong halal food? Dapat ba to Muslim food o Mindanao food o Arabic food, Pakistani food na biryani, shawarma? Hindi po. Pag pumunta po kayo ng Bicol, pakakainin kayo ng halal Bicol Express. Ngayon, uso-uso yung bagnet, di ba, sa Ilocos. So, chicken bagnet, halal. Pag pumunta kayo ng Tagaytay, bulalo na halal. So, hindi po siya Mindanao food. Hindi rin siya Muslim food. Kasi, ganun ang pinopromote natin, yung local food po. Ngayon, ang tanong na naman paano yung, yung Korean food, Chinese food, Japanese food, American food, yung burger. Okay, nung araw, pag kumain ka, ako kasi taga Maynila, pag kumain ka ng siopaw, sigurado pumunta ka dun sa Binondo. Kasi wala naman nagtitinda sa labas ng Binondo ng siopaw, siomai. Kasi that is a Chinese food. Sumunod, tatakutin ka pa. Sasabihin, meron niyang pusa. 'Di ba? Pero ngayon, hindi na ganon. Ang nagtitinda na ngayon ng siomai, siopaw, Pilipino. Ang gumagawa na rin, Pilipino. Hindi na siya sinasabi na, Chinese food yan. Nag-originate talaga sa Chinese food yan. Ngayon, yung Korean food, pag pumunta ka doon sa Korean restaurant, samgyupsal, wala kang makitang wala kang makitang Koreano na kumakain. Puro Pilipino. 'Di ba Korean food 'yon? Ang tatanggalin lang po diyan sa Korean food ay yung baboy, yung mga karning baboy, yung mga mantikang baboy, at siyempre bawal po diyan yung soju na may alak na isi-serve kasi nga alcohol po 'yon. Okay, so ang Korean food healthy na po 'yan Kung tatanggalin mo pa yung baboy at saka hindi ka iinom ng alak nila, halal food na po 'yon. So, next, sabi nila, yung hamburger, American food yan Hamburger can be halal. Beef naman po yan, pero kailangan yung beef halal slaughter, yung source. Kaya nakikita nyo sa ibang bansa, halal po ang Jollibee. Sa Pilipinas, hindi po halal ang Jollibee kasi yun nga po, growing industry, opportunity po. Baka meron po merong gusto mag-invest ng slaughterhouse kasi napakarami na nating poultry kasi yan ang micro farming Pag gusto mo mag-negosyo, bumili ka ng sisiw, maglagay ka ng pulungan, may farm ka na poultry. Ang problema lang, pag nilagay mo yan sa panindahan, ang bagsak lang kasi ng mga micro farmer poultry producer sa talipapa, wet market. Pag tinabihan ka dyan na may branded na manok, medyo ka na doon, dihado ka na. Alam niyo na, yung branded na mga brand na may balot. Kasi yung natin, yung mga micro farmer natin, local farmer, hubad yung manok. 'Di ba? Minsan iniisip natin, dahil Pilipino, tayo conscious tayo sa brand So, tagilid lagi yung mga micro farmer. Sumunod, pag nilagay mo naman sa mall, may imported. Dahil nag-i-import talaga ng mga manok, mas mura kasi yung production nila, volume. 'Di ba? Cost of production mababa kaya magugulat ka. Pumunta ka sa grocery, ang mura ng manok doon dressed chicken. So ano ngayon ang solution? Kaya kami nagkakanda kami ng regular halal awareness sa mga farmer natin. So ang farmer natin, sabi natin, pinapatay ng mga importer, mga smuggler. So pag hindi naman smuggler ang kalaban mo, yung branded, dahil naman tayo, brand conscious tayo, so paano mo kayo makakalaban? Ito na yung tinuturo namin sa halal business at marketing strategy. So short kami ng supply ng chicken. Okay, yung pinag-usapan na natin, yung mga restaurant na maliit, saka hotel na maliit, wala pa tayo sa Jollibee dahil hindi natin kaya yung volume supply ng Jollibee. Kaya sa Pilipinas, doon nag-originate ang Jollibee pero hindi halal yung chicken. Pero pag pumunta ka sa Malaysia, halal. Even sa Scotland, Europe, halal ang Jollibee. Okay? Sa ibang bansa, siyempre, marami silang supply ng chicken na halal. Take note, ang New Zealand, non-Muslim country, supplier ng dairy product to the Middle East. Okay? Supplier din sila sa Singapore. Pag pumunta ka sa Singapore, non-Muslim country, pero lahat ng mga burger chain doon, name it, McDonald's, Burger King, halal. Kasi may supply sila from Malaysia.
Okay, alam niyo naman ng Singapore imported, parang imported lahat ng raw materials, parang Saudi Arabia. So, number one supplier natin ng imported chicken at saka imported beef from Argentina and Brazil. Take note, hindi sila Muslim country. Okay? Catholic country ang Brazil. Pero yung beef nila, marami kasing baka doon, Argentina and Brazil certified by Muslim certifier yung kanilang slaughterhouse saka yung farm. So yun yung ginagawa natin sa Pilipinas. Alam mo naman, ako pioneer sa computer 1990, saka franchising. Lagi tayong late ang Pilipinas. Kahit kailan, lagi tayong late. So ngayon, ang projection nga namin, 5 years from now, develop na yung ating halal industry. It's another industry from farm to plate. Ibig sabihin, meron ding halal culinary school, may halal pharmaceutical. Kaya ngayon makikita mo, meron na tayong mga networking company, direct selling company nagbebenta ng perfume, mga glutathione, halal certified na. Kasi alam nyo po, ang mga network o downline na tinatawag o network nila, nasa Saudi Arabia, hindi ka pwede magbenta ng glutathione o papaya soap na hindi halal certified. So, ganun na ho nangyayari. Imagine na, lahat na ho sinecertify ngayon na halal at hindi kailangan maging Muslim convert ka to be part of the halal industry. Yan yung opportunity na dinidiscuss namin sa One Halal Association ay non-stock non-profit. Libre po ang dinidiscuss namin yung halal opportunity. Sa business side po yan. Ngayon, ang tanong nyo, paano maging halal? Yan yung unang tanong nyo, di ba? Saan ako maghahanap man? Nasa Mindanao ba yung magsicertify? Nasa Middle East pa? Saan yung mga Muslim? Nasa Quiapo pa? Hindi po. Meron pong kaming kamukha kami. We facilitate even the being a business consultant from DTI, SEC, FDA. Alam nyo, ang hirap mag-process, di ba? Kahit alam mo na nag-a-assist po kayo, including the halal certification. Pero hindi po natatapos doon. Hindi po porket naka-DTI na kayo bebenta ng produkto. Yun nga ang tinutulong na after the halal awareness na how to be halal certified, how to penetrate the niche market after the halal certification, yung sales and marketing. Okay, meron po tayo, supplier po tayo ng hotel and restaurant, Horeca. So yun nga sinasabi ko sa inyo na kung halal certified yung farm mo, yung chicken farm mo, yung chicken mo, pwede mo na supplyan tong hotel na to. Kung meron kang factory ng suka dyan, kamukha yung sa La Union, okay, meron dong isang paggawa ng sukang Iloco. Okay, baka sabihin nyo, paano suka? Ang territorial po yan Yung sukang Iloco po sa La Union, di na nakakarating ng Pangasinan Doon pa lang busog na siya. Kasi ang laki ng market po Hindi nyo kailangan pumunta na sa Mindanao. Ang tanong, sino po nagko-consume ng halal? Muslim pa. Hindi po mangyayaring kikita tayo at magiging sustainable, profitable ang inyong business kung Muslim lang ang kakain ng halal. Wala po pinagkaiba. Sinasabi ko, magtatayo ako ng hamburger, food cart. Hahanap ba ako ng Amerikano? Magtatayo ako ng siomai cart. Maghahanap ba ako ng Chinese? Magtatayo ako ng siopaw. Maghahanap ba ako ng Chinese? Lalo na ngayon, magtatayo ako ng Korean restaurant, maghanap ba ako ng Koreano? Hindi po. Ganon din sa halal. Ano ba itatayo nyo? Magtayo ka ng Korean restaurant. Maghanap ka ba ng Koreano? Hindi, Pilipino po. Sumunod, gagawin mo halal, so magiging niche market ka na ikaw lang ang magiging halal certified Korean restaurant. Kamukha yung ginagawa na namin sa franchising, yung donut. Di ba? Donut is American food yan. Donut, halal. So, paano nagiging halal yung donut? Tinatanggal po natin yung so much sa sugar. Kasi yung sugar, masama din yan So, ginagamit namin yung natural sugar na tinatawag yung stevia. So, hindi siya matamis. Pwedeng diabetic kang kumain. So, nagiging ganun po ang Paano magiging halal? Yun na nga po. Unang-una, sabi ko, legal. Kailangan po namin dyan, meron kayong DTI or SEC registration business name. Meron kayong mayor's or business permit. Okay? Yan po ang kailangan. Kasi yun po yung nakalagay sa halal certification. Okay?
Hindi naman kailangan may FDA kasi selective po yung FDA. Hindi naman kailangan, mahigpit lang sila sa mga cosmetic, mga ano, yung mga FDA po yun. O processing na sensitive na kailangan may FDA. So yun po yun. Ngayon, nag-o-audit po kami. Baka sabihin nyo, ganun lang ba yung online lang ba? Pwede na maging, hindi po. Sabi ko nga po, mayroon kaming ocular inspection. Pag sinabi nyo, ipapacertify namin yung aming farm. Ay, hindi po pwedeng picture lang. Kailangan kami mismo mag-visit doon, mag-audit. Sasabihin namin, pwede bang puntahan yung inyong farm? Kung restaurant naman, pupunta kami sa restaurant niya, sisilipin namin yung kitchen na dapat halal at saka yung mga utensils naka-separate, including the chopping board, yung mga knife, separate po yan, hindi po mag-mix-mix na kailangan. So, yun po yung titignan namin doon. Ngayon, ang tanong nyo, paano gumagamit kami ng pork oil? Yun po, nagsasuggest kami na ito po ang alternative ng cooking oil na vegetable oil. Okay, wag lang po yung pork oil. Ngayon, kung meron pong baboy do sa farm nyo, talagang aalisin po natin yon. Kasi malayo pa na, maamoy mo, mabaho na yung piggery. So, kailangan, cattle lang yon, chicken, rabbit, okay yun, goat. Wala yung, kung sa fish farm naman, kailangan na ipapakain, kasi pumupunta po ako sa Arayat sa Pampanga, sa Bulacan. Marami pong nagpapakain dyan ng mga, nako, napakabaho ng farm, ng fish farm, kasi pinapakain na mga bulok. At saka mayroon mga kung ano-ano. So, kailangan malinis ang inyong hituan, bangusan, tilapyaan, para healthy po yung kakain din. Hindi yun makapagnegosyo ka lang, bara-bara na po, di ba? Na bahala na si Juan de la Cruz kung magkasakit siya, basta ako, tumabo ako ng pera at kumita. Hindi po pwede yung ganun sa halal po. So, kailangan yung ating pagninegosyo fair and square. Kikita tayo sa malinis na paraan. Sumunod, yung mga tao natin po, hindi po pwedeng wala sa minimum wage. So, aalagaan natin, number one asset natin, tao. So, ganun po, no? So, after ma-check namin yung inyong farm, yung restaurant, okay Lara, pupunta kami doon, we will suggest, we will orient the staff, even the security guard, na pag nakakita kayo nakahijab, nakatalukbong, di ba? Minsan mata lang nakikita. Parang nakakatakot, di ba? Pero pag oriented na sila, hindi na sila, alam mo naman, pag hindi oriented yung security guard, nakakita na medyo, ramdam din naman nung Muslim girl na takot sa kanya Kasi body language, alam mo na, hindi naman kailangan sabihin, tatakot ako siya Di ba? Body language siya, makikita mo, takot ako dito, balbasarado yung mama, baka terrorist. So nawawala na po yung perception na pag na-orient natin, yun yung halal awareness na ginagawa namin na ito ay kliyente. Ito ay marketing strategy, added value sa inyong negosyo. Kaya ngayon, lalo na ang ginagawa natin sa Go Negosyo po ng Joy Concepcion, marami pong aspiring mga OFW na soon to retire o for keeps na o mga retired. Ano bang papasukan namin negosyo? Kasi pag magninegosyo yung mga maliliit po, lahat naman ng negosyo papasukan nyo, meron na sa mga multinational Di ba? Yung mga branded, yung mga mainstream. Pumasok kayo, sabihin nyo, kaya na mga, gagawa ko ng suka. Meron na yan, di ba? Famous brand sa supermarket. Peanut butter, turmeric, di ba? Ano pa papasukan? Honey, garlic, chili garlic sauce. Di ba? So lahat, napapasukan ng, kung kayo man papasok sa negosyo, meron na. Pero paano kayo makaka-penetrate? Paano kayo makakalaban? So lagyan nyo ng added value. Kahit micro kayo, dahil itong industry na to na halal, it's a virgin market. Ito yung tinatawag na blue ocean strategy. Pag ginugel nyo, pag nagnegosyo ka, pumasok ka sa blue ocean strategy. Ibig sabihin, wala pa. Kaya nga minsan, nag-discuss ako sa mga mentee. Yung bang peanut butter mo, gusto mo ba maging makapenetrate? Sir, kasi pag kilala ko sa supermarket, anong kaibahan ko sa mga famous brand? Pag halal certified ka, okay, mas bibilin po yan. Lalo na yung mga Muslim, sabi mo kahit 10% lang yan, obligatory sila. Ang problema mo nila yung Christian, di ba?
Ngayon, yung Christian, na-orient na po namin na itong halal food, hindi yan Muslim food. Just like Korean food. Pwede mong kainin yan, wala yan dasal, wala yan bulong. O, ngayon, na-realize na natin po yun eh. Just like Chinese food dati, takot ka kasi baka pusa. Nako, favorite natin ngayon ng Chinese food. Wala nang sinasabing Chinese food yan eh. Siopaw, siomai, hindi na nga alam ng bata na yung Chinese food yan eh. Di ba? Oh, yung Bicol Express nung araw, regionalism. Bicolano lang ang kumakain ng Bicol Express. Ngayon, lahat kumakain, Bicol Express. Sisig from Pampanga. Pwede pong sisig na bangos. Isda, hindi lang o baboy, pwede rin other sisig, chicken. Yun, Pampanga. Di ba? Famous. Yun, pwedeng halal po yan. Dati, Kapampangan lang kakain yan. Okay? Dahil regionalism. Ngayon, wala na akong Kapampangan. Nung araw, bawal nga mag-asawa yung hindi magka-region eh. Bicolano, mag-asawa. Ngayon, hindi na, mix-mix na. O, half Bisaya, half Bicolano, half Ilocano, half whatever. Di ba? Mag-mix-mix na. Dati, ang Chinese lang ang asawa. Ang Japanese, ano lang. Amerikano. Ngayon, hindi na po. Usong-uso na yung mga Pilipina, may kasamang foreigner. Or, vice versa. So, lalo na yung Korean food. Okay? Yun ho yung magugulat ka. Bawat kanto may Korean food. May Koreano ba dito? Ibig sabihin po, ang halal food, o just like Korean food, lalo na yung hamburger natin, di ba? Lumabas yung Jollibee, McDonald's nung araw. Ang sarap-sarap kumain ng hamburger. Ngayon, normal na tayo pwede na natin kainin kahit Italian food na spaghetti, pizza. Okay? So, ganun lang po ang halal food. Ang market po ng halal, Christian. Bakit? Alam na po natin na, kasi, bakit sinabi mong halal? It can be integrated to burger. So, paano magiging Muslim food po yun? Paano magiging American food ng burger? Kinakain naman ng lahat ng tao. Pizza can be halal. Tatanggalin mo lang yung pork doon na pizza? Italiano ka ba? Kakain ka yan. Di ba? So, halal din po yung pizza. So, it can be integrated. Ngayon, yung raw materials, depende na lang kung saan kayo papasok na negosyo. Kung processed product, restaurant, okay, raw materials, o farm, source ng food product. Ngayon, inuuna po namin, sa totoo lang, nakapokus po kami sa Department of Agriculture, na yung mga farmer natin, na alam niyo naman, ang mga farmer natin, pinakakawawang negosyante yan eh. Pinapatay ng mga mga smuggler, di ba? Alam niyo na, sa news lagi yan. Lahat ng mga fruits, vegetable, ini-smuggle na. Hindi lang chicken. So, paano sila mabubuhay? Di ba? Maliliit lang naman yung farm. So, dahil maliit kang supplier, ang pag-asa po ng development ng halal industry, ng ecosystem po, ang nakikita namin po from the roadmap na ginawa namin to develop the halal ecosystem, yung mga micro farmer. Kasi po, hindi naman po kayo makakapag-export agad kung micro farmer ka. Micro nga Alam niyo naman, volume pag mag-export ka, di ba? 40-footer container, hindi nila kakayanin yun. So sila po, may first step muna sila papasukan, local market. Ngayon, paano naman nila mapipenetrate local market? May kilalang branded, di ba? Mainstream. Name it. Kung Dancet Chicken ka, may Magnolia, may Chooks, whatever, brand. So kung farmer ka, nagkatay ka ng manok, tatabi mo doon, hubad yung manok mo. Paano ka mananalo? So ipapautang mo, mababa mo yung presyo, patay ka. Pero sinasabi namin, kung halal yung chicken mo, hindi ka na sa wet market. Hindi ka na doon sa supermarket na uutangin ng 120 days na wala ka namang puhunan. Dadalhin na kita dito sa isang restaurant na susuplayan mo. Okay? Susuplayan mo ng manok. Weekly, pwedeng supplyan mo ng 500 heads. Okay? Ngayon, ito naman ang laging inaayos namin, yung management. Kasi minsan, normal sa mga hotel and restaurant, inuutang. So sinasabi na namin, being a marketing halal consultant, kami rin kasi nag-certify noon, na ito yung mga raw material supplier ng mga micro farmer. So wag mo nang utangin. Okay? At saka isa lang ang supplier mo, hindi ka hindi ka halal, 3 supplier po ang normal procedure ng purchaser eh. Tatlong supplier, 3 ang kakausapin niya at uutangin niya. Pag hindi ka pumayag, hindi ako kukuha sa iyo. Okay? Sa halal po,
birang-bira magawa mo yung sistema na tatlong supplier mo kasi limited po ang supplier. Kaya pag inassign ko sa Hotel ABC, ito po si Juan de la Cruz, supplier po yan ng suka. So magko-contract growing po tayo, contract selling po tayo dyan. Nakakontrata po ako ng 6 na buwan o 1 taon ng aking suka, toyo, patis, gulay, meat, whatever meat o isda. Ano mangyayari po yan pag nakakontrata? Alam mo na ngayon kung ilan ang benta mo. Alam mo na ngayon kung paano ka mag-expand. Kasi sure kita na yan eh. Alam mo na, projected mo na eh. So pwede ka na mangutang kay kumpare, kumare, sa kooperatiba. Hindi ko na-recommenda yung bangko po kasi mataas ang interest. Kooperatiba madalas sa mga farmer. Okay, wag lang kay Bombay, mataas na 5-6 po. So, madali ka makautang kasi may PO ka po eh. Di ba? May PO kay ABC Hotel. Kukuha po siya ng 200 to 300 chicken heads a day, dressed chicken, sabi mo, a week, miski iklog, whatever. So, makikita mo na yung supply mo na ibibigay doon. So, ganun din ang mangyayari doon. Madaming farmer tayo o mga micro-entrepreneur, wala talagang DTI. Kasi iniisip nila, nag-umpisa pa lang ako, wala akong kita, kaya wala akong DTI. So, in-encourage namin sila na, eto may benta ka na, 500,000, 1 million, 2 million, DTI, wala pa 1,000. Yung halal certification, napaka, ano na yan. Kasi kung di ka naman halal certified, hindi ka namin ibibigay doon sa establishment na to supply whatever na product na iniisip mo as a micro farmer. Ngayon, pag lumaki ka na, pwede ka na mag-export. Di ba? Pero ngayon kasi, kung iniisip mo mag-export agad, marami pang kakainin na bigas. Di ba? So, maraming kuratikus pa yun. Merong export permit. Ang dami, may FDA, meron pang aayusin sa abroad. So, ang inaano nga namin, yung mga micro farmer na usong-uso naman maging micro farmer o maging micro entrepreneur ngayon. Kasi marami na ngayong mga Pilipino natututo talaga magnegosyo kahit maliit. Kasi ayaw na nila maging OFW. Gusto nila na andito sila sa Pilipinas, wala lang silang negosyo na tama. So ano ba yung tama? Sabi ko nga, ang rule naman sa business, maging pioneer ka, magkaroon ka ng niche marketing. Yun ang tinuturo namin po sa halal business marketing consultancy natin. Sa halal awareness ng One Halal. Ngayon, yung One Halal Global, it's a consultancy firm. Franchise developer, magugulat kayo, franchise, halal. Kasi marami pong franchise, hindi halal. So, may niche market na naman. Kung ikaw yung halal franchise na siomay, ikaw lang yung mauna. Di ba? Mauuna ka na naman. Kamukha ako, nauna ako sa halal no, sa franchise noon. 1990, akin po internet cafe. Una-una rin kami nagpasok ng China-made na computer sa Bira Mall. Yung mga China-made, kalaban namin. Branded po HP, IBM, Apple. Magkano Apple noon? 50,000. Kami, 20 yung China. Nung araw, hindi pa binibili China-made kasi di palito kasi colonial nga tayo, American brand. Okay? Sumunod, gusto ko ng Jollibee, McDonald's franchise, Pizza Hut. Wala naman ako 100 million. So, dinevelop namin yung homegrown. Yung kwek-kwek, yung siomay, yung siopaw, yung mga tokneneng na franchise, homegrown na cart na worth 200,000. Na-develop po natin yung mga latsa pizza, yung rice in a box, sa akin po yun, yung mga ganon. So, yun lang ang kaya ng mga Pilipino na negosyo, na mga homegrown na local franchise. Ngayon, meron na namang another growing industry which is halal franchising. Yung siomay, kailangan tanggalin yung pork. Pizza, tanggalin yung pork. Kung ano man yung nga, sinabi ko, donut. Okay? Chicharon. Meron pong chicharon kami di-develop ngayon na halal, which is the mushroom chicharon. Healthy po siya. Okay? Kasi mushroom nga diba? Plant-based. So, ganun po yung natin. So, after the auditing, ocular inspection, kukunin namin yung mga papeles. So, DTI o securitization, business permit o mayor's permit. Then, after 3 to 7 days, lalabas po namin yung halal certification. Then, imino-monitor po namin yun. Let's say, nag-register kayo ng February din na expiration.
hindi ka maka ng business permit po kasi every January po yan eh. Nag-register ka ng business permit ng December, January, renew mo. Every January. Sa halal po, kung niregister mo ng November, November next year. Kung February, February next year. Hindi siya every January po. So, ganun. Ngayon, ang payment, napaka-importante yun nga eh. Sinosol, alam niyo naman ng Pilipino, laging mahal eh, wala nang mura, di ba? So, parang yung computer nung araw, mahal. Sabi ko, sooner or later, yung computer magiging ordinary appliances. Nangyari naman, di ba? Wala nang mahal. Yung cellphone, dati mahal, pero naging necessity na wala nang mahal. So, sinasabi natin ngayon, kung hindi ka mag-i-invest, kasi yung DTI registration, okay, kailangan positive ka eh. Mag-register ka sa DTI para legal yung business mo, mag-mayor's permit ka, sumunod yung halal certification. It's an investment po, hindi po yan expenses, para matap mo yung niche market. Okay? So, I'm open po kung may question po tayo dyan na gusto nyo itanong. Anything under the sun. So Ismail, thank you sa napaka-informative na na mga details about napaka-daming mga inputs ang daming mga details, grabe. Oo. Mm. Mm. Yeah. Mm. Oo, ang taas na gano'n nila. Mm. Tama po yun. Mm. Mm. Yes. No. Oo. Yes po. Correct. Oh, bawal po yun. Yun nalagyan ng tubig. Yeah, pandaraya po yun. Di ba? Sumunod Teka po. muna, Soro, Sige may po. mga Sir Ismail, may mga late kasing commerce na pumasok. Okay. So, ipakilala ko lang ulit si Sir Ismail Abaya. Siya po ang founder and CEO ng One Halal Global. At siya rin po ang founder CEO ng One Halal Association of the Philippines. So, yung company din po nila, yung group nila, ay sila po nagkakandak ng nagse-certify sila ng mga restaurant, farm, products sa buong Pilipinas. Kaya kung halimbawa meron po kayong mga businesses like farm or restaurant, so pwede po kayo dumirekta kay Sir Ismail sa kanyang FB page, ano naman yan, open yan, Ismail Abaya Maharaja FB. Public po yun, wala pong you can send them para mabigyan po kayo ng iba pang mga inputs kung paano magiging proseso para kung gusto niyo po ipahalal yung inyong products. Pero Sir Ismail, isang point of recap lang kanina. Kasi may nagtatanong doon kanina, nakita ko lang, nabanggit nyo kasi kanina yung about sa pagkatay. Kung yun po ba ay dinadasalan or hindi? Kasi yun ang medyo critical dito sa marami na nandito sa loob natin na may perception na dinadasalan daw po ang bago katayin. Ano po ba yung totoo? Wala po dasal ang sinasabi nila doon. Pinagpapaalam nila kasi alam niyo naman, Diyos lang ang milikha ng buhay. So Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay natin, di ba? O miski animal. So bago katayin, pinagpapaalam na ito may titagabis nila, di ba? Yung Lord, pagkain lang to wala personalan, parang ganon. Di ba? Walang di ba? Ganon lang po yun. Hindi po yun bulong o dasal. Okay? Sumunod po, yun nga, may question ata kanina, nakita ko na pumap up nga pa lang, may tanong, baka matanong nyo, ba't one halal po? Actually, inisip namin to Kasi kung hindi po tayo kamukha ng mga Korean, alam mo yung Korean, community po yan. They buy and sell from their community. Japanese, Chinese, di ba? Very successful sila.
Pag Chinese to Chinese, close na deal. So kaya ginawa namin, the only way to develop the halal industry, yung One Halal. Ibig sabihin po, ng One Halal, collaboration, teamwork, unity. Okay, wala pong tinatawag na Christian o Muslim or other congregation. Pagdating po sa halal, lalo na yung didikas namin na ito po ay business. Pag pumunta po kayo sa Malaysia, kagagaling ko lang, wala naman dinidikas sila na religious part. It's all about business. Okay? So, nakita namin ng Malaysia, Indonesia, na yan yung benchmark po ng halal eh. Okay? Wala po yung, sabihin nyo, nagdi-discuss ng Quran o Bible, whatever doon. It's about business. Okay, na ito, may certification kami na halal. Dahil halal to, tinatanggap po yan ng hotel, ng mga 5-star kasi mataas ang food standard. Yung food safety. Mas mataas pa po yan sa ISO. Pag halal yan, kukunin ko tong chicken mo kahit maliit kang negosyante kasi unang-una, halal yung kitchen namin. Hindi kami pwedeng gumamit ng chicken na hindi halal. So, makaka-penetrate ka ngayon sa 5-star hotel. Micro ka, ha? Micro, naka-assign sa'yo. May kontrata na tayo, no? Contract selling po. Dahil meron kang halal, logo, halal certification, yun ang kailangan ng mga hotel and resort o HORECA, yung food safety, more than the ISO. Okay, yun po yung... Hindi sila pwede bumili sa restaurant, sa mga supermarket kasi mataas to, retail, wholesale po tayo eh. Opo. Sir Ismail, Marami follow up nag-question lang. Sir Ismail, ganito, no? Kasi di ba, let's say merong pong isang, wait lang, Agnostica, merong isang certain restaurant, okay, yung halimbawa, like for example, yung chicken or beef nila ay certified halal, like Swift or other products na certified halal, yun ang ginagamit nila. Paano yung nagiging proseso po doon sa processing? Ano ba yan? Sabi, nabanggit nyo kasi wala namang dasal na ginagawa. So definitely, wala rin po bang may ritual po ba or pag-aalay na ginagawa? So ano yung proseso ng pagkatay? Paano? Wala po. Actually, Christian nga yung nagluluto po eh. yung product po, yung raw material, chicken halal. Tapos yung magluluto po nung pwedeng Christian na. Get nyo po? Yung proseso na pagluluto, Christian po ang chef doon, pwede. Under the supervision po namin, kasi kami po yung parang halal assurance na ito halal, yung raw mat niya, yung proseso na pagluluto niya halal, finished product niya halal. Pero ang mga cook po dyan, Christian na. Even the owner. So wala po magdadasal dahil pag nagluto ka ng adobo, wala naman dasal po doon kung Christian ka. Magdadasal ka na lang na. Meron kasi Sir Ismail daw na binabanggit. Sir Ismail, meron daw po kasi may binabanggit daw kasi doon sa sa ibang mga dathalain na parang babanggitin. Even doon sa mga videos na nakita ko, may binabanggit po sila na certain names and ano ba 'yon? Bismillah. Bismillah lang po. Bismillah. Oo. Kasi bismillah po yung word na 'yon. Bismillah. Para bang yun eh. Alam niyo parang tayo, Catholic nung araw, yung ay Diyos ko po, parang gano'n lang yung expression nila yun eh. Mariose. Mga gano'n. Parang lang yung salita lang. Thanks be to God. Parang gano'n. Yun, di ba? Yung Lord, bala ka na. Lord, magluluto ko ha. Sana sumarap. Para bang sinasama mo si Lord sa iyong gawain, di ba? Ganon. Pero madalas po, dito sa Pilipinas, Christian po ang cook natin eh. Hindi na po, minsan di nga nagdadasal yun eh. Di ba po? Nagkataon lang misa pag nasa Muslim na pare, yung mga imam o mga tawag doon, yung mga preacher, sila po yung palabanggit ng ganon. Ako nakita nyo, hindi naman ako masyadong nagbabanggit ng mga ganon, di ba? Kasi hindi naman ako qualified to discuss about mga religion po ng Islam. Sige, meron tayong si Vision Kristiyana ito, rin to, Islamic, rin to. Nag-aral ko ng Islam po eh.
Ah, Nag-Muslim ka ba, Mission? Sige po, pasok. Good evening, Hello, rinig na po? yes, yes, yes. Pa. Okay. Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Ustads po ba kayo? Ismail Hindi Abaya or hindi, okay. Hindi po. So, ayan, regarding dyan po sa halal, kasi unang-una na nakapag-aral po kasi ako ng Islamic Studies for more than 9 years. Wow. Yes, 9 years. Pero sa loob ng 9 na taon po na yun, di pa po ako yumayakap sa Islam. Kasi continuous naman yung pag-aaral ko. Although meron mga ustads or mga kilalang ulama dito sa Pilipinas na kilala ko rin na pinoforce nila ako na magsyahada na. Pero sa loob-loob ko hindi muna. Hindi naman nila ako pinipilit, baga binibigyan lang nila ako ng magandang suggestion na magsyahada ka na para mas magkaroon ng kabuluhan yung ginagawa ko. Ayun po. At regarding po dyan sa halal, totoo naman po yung sinabi ninyo na wala naman talagang pag-aalay. Kasi pag sinabing halal, ibig sabihin niyan lawful. Pwede, pinapahintulutan. Ang lagi ko po ine-example sa mga dati kong mga kasamahan sa MCGI, yung tubig is may tuturing yang nahalal. Basta't hindi marumi, basta malinis, may tuturing na halal. Ang prutas, may tuturing din yan na halal. Gaya ng papaya, langka, saging, mangga, buko. Lahat ng bungang prutas at kahoy is yan ay may tuturing na halal. Pero wala po yung sinasabi na pag-aalay. Walang ganun. Wala po. Unang-una, napakababaw ng interpretasyon na gano'n sasabihin na pag-aalay. Wala po. Yun. Kahit salamat noon po. Yes. Kahit noon po, nung pumasok po ko sa MCGI, nabautismuhan po ko. Isa rin yun sa hindi ko talaga tinatanggap sa kanila yung pag-aalay. Wala naman eh. Ibig sabihin lang halal, ibig sabihin pinapayagan, pinapahintulutan. Ngayon, kung meron namang ritual na ginagawa yung pagkatay, hindi po pag-aalay yon. Ang ibig sabihin lang nun is ipinagpapaalam sa Panginoong Diyos na kakatayin ang kanyang nilikhang tupa or baka. Kukunin namin ng buhay nito bilang pangdagdag sa aming pang-araw-araw na buhay, bilang pagkain namin. Yun lang, hindi naman pag-aalay yun. So, ang right term, Vision, Sir Ismael, nagpapaalam, hindi nag-aalay. Yes. Iba po yun. Oo, magkaiba. Parang tabi-tabi po pag may mga nunusap-punso. Yun. At saka yun po. Nagpapaalam, hindi nag-aalay. Yes, nagpapaalam. Kasi pag sinabi mong alay, hindi mo na pwedeng kunin yan sa kanya na yun. Dedicated na yun dun. At saka yung mga naunang mga propeta, maski sa mga hadith, ay wala po silang ginawang pag-aalay. Yung bagay, dinedicate nila yung isang karni ng hayop sa Allah. Wala. Lahat pagkatapos nilang gilitan at dumanak ang dugo at tumulo sa lupa, kinonsume nila yon. Actually, meron pang ang utos dyan dun sa may pagkakatay ng hayop. Pagka yung tuwing araw ng Eid al-Adha, Feast of Sacrifice. Ang utos sa kanila, ang nakasulat doon sa hadith, ang lahat ng kakatay ninyong may buhay, is either baka o tupa, ay wag niyong patatagalin ng 3 araw. Yan, i-consume nyo yan Pagka lumagpas na doon, hindi na pwede yun Ayan, kailangan ma-consume nyo within 3 days. Yan, matibay na hadith po yan. Hindi. Yes. Hindi. Yan po, ang reference po niyan is yung nakasulat po dun sa hadith na authentic Muslim hadith. pala, Mission. Yes. Ang Muslim hindi nag-aanay ng any food or animals sa Allah? Hindi po. Okay. Wala silang practice na gano'n. Wala po. Ewan ko bakit bakit nagkaroon ng interpretasyon na inaalay.
Sige, pagpalagay na natin Sige, na si, sabing inaalay. Sabing inaalay. Sasabihin niya lahat yan halal. Siyempre, meron kasi siyang negosyo eh. Siyempre, sisiraan mo yung kabila para lahat ng tatangkilikin yung produkto mo. Ganun lang yan. sige, sabihin si Agnostic naman. Okay May po. tanong yata. Salamat po. Hello po, no? Hello po. Sige pa, Agnostic. Papa. Sir Islamael, maraming salamat sa impormasyon na binigay mo. Ngayon, ang tanong ko po, wala ba kayong ginagawang action para sa mga religious organization na may misinformation o misleading sa kanilang mga miyembro tungkol sa halal? Katulad yan, mahabang panahon na misinformation sa mga miyembro ng katulad yan, MCGI. Parang binobo nila, tinangla ang kanilang mga miyembro, hinayaan nilang nakalutang sa katangahan about dyan sa halal. Mahabang panahon yan. So, wala ba kayong gagawing o ginagawang para, ganito, religious organization, mali ang pagkakilala nyo sa halal. So, sa madaling salita, yan pala, ngayon ko lang naunawaan na ang halal pala certification na clean, safe, and healthy. Not necessary na Opo. ay saan ang nagkatay. So, napakalina. Maraming salamat sa iyo, Sir Ismail. Salamat. Opo. Yun lang po. Actually, yun po unang ginawa namin at ang government, kami, non-government organization, kami po yung kinukuha. Kasi ang government naman, more on facilitator, di ba, capacity building. Kami, being an NGO, kasi sila hindi naman pwede mag-business sa mga government. Kami po, businessman. So kaya tinayo namin yung One Halal Association to conduct halal awareness for the business establishment, aspiring micro-entrepreneur, for Christian and Muslim. Okay, sa Muslim, wala kaming problema. Kaya minsan, hindi na yun ang kinakausap ko eh. Christian na halatang Kasi, yun naman may encounter. Pag pinadala kong Department of Agriculture, wala namang farmer na Muslim dito sa Luzon, even sa Visayas. Di ba? Pag pinadala ko sa mga hotel and restaurant, pumunta akong Palawan, may single Muslim, wala namang may-ari doon. Christian lahat. Okay, so more on profitability, sustainability, business lang kami. In short, pera-pera lang po yon. Ngayon, tatanungin naman nila, kanina si Brother, tinanong kung ustad ako. Okay, hindi po. Ako ay business developer. Mula nung Christian ako, 35 years ako sa business, tapos na-convert lang ako, nagsada ako. Yung sinishare ko yung alam ko, minus the pork and the alak. Dati nga ako manginginom, mahilig din ako sa lechon. Ako nga nag-develop na pichicharon. Ako nag-develop kay Ehlers lechon. Pero ngayon, hindi ko na hinahawakan yun. Off limits na. Kahit masarap, di ba? Totoo lang, natikman natin, masarap. Pero hindi humiging healthy sa akin eh, di ba? Kaya nga ako pinagmamalaki ko eh. Wala akong maintenance, wala akong high blood, pero lahat ng pagkain kinakain ko. Pero minus the pork. 'Di ba? Minus the alak. Kasi yun naman ang sinasabi ng doktor, 'di ba? Pag may sakit ka na, brother Soro Serbab yan. Bawal ka nang uminom, ha? Bawas-bawasan mo na yung liempo. 'Di ba? Wala ka namang marinig na bawal ang chicken. Wala kang sasabihin na bawal lang fruits, vegetable. 'Di ba? O sabi pa nga, kumain ka maraming tilapia. 'Di ba? Pero buwasan mo yung lechon, liempo, 'di ba? O crispy pata. So, nakikita mo na doon pa rin sa medical part yon. Ngayon, kaya nung natanong ulit na ustad ako, hindi ako pwedeng, nakita nyo, wala akong discuss about the religious aspect. Kasi, yung nakikita nyo po kasi minsan, kaya nagugulat siya, brother, ba't yung mga nakikita ko, puro Quran at mga religious, kasi preacher po yun. Diba, pag nakasagmupa ka ng preacher, wala sasabihin sa iyo, kundi si Lord. Ako, sinasabi ko dito, business. So, wala akong didiscuss po na, hindi po ako preacher, hindi rin ako ustad na magdi-discuss about the Bible o Quran namin, di ba po? Napansin nyo? More on the, kasi pagkausap ko naman, Christian, na businessman, pag diniscuss mo dyan about religion, baka iwanan ka na yan, di ba? Kasi,
Kaya sila umupo doon. Business opportunity on halal ang gusto nila. Paano ba madadagdagan ng kliyente itong hotel ko at maraming guests ako coming from Middle East, coming from Dubai, pumunta dito sa Palawan. Ano ba ipapakain ko dyan? Baka mamaya magalit sa akin. Ano ba yung halal na food? Paano ba gagawin yun? Paano ba ititrain yung mga tao? Yun ang mga tanong nila. Hindi pwede ka mag-preach doon. Kasi baka iwanan ka ng mga audience mo. Dahil hindi sila, yung mga negosyante, madalas yan, hindi masyadong religious yan eh. Di kung religious aspect, tayo ka na lang ng, di ba, Christian community. Iba naman Ah, yon, di ba? Pag nasa Christian Apo. community ka, didiscuss siya religion, di ba? Or scripture o Bible, di ba? Depende kung anong concept. Pero pag kausap mo, mga business, na may-ari ng hotel and restaurant, okay yung yung bago mag-start may magdadasal na Christian. Actually Christian pa kaya nagdadasal, nagbe-bless eh. Tapos bukod sa bayang Magiliw, sumunod papasok na kami. Didiscuss ko na yung yung opportunity. Paano ba yung halal tourism? Paano ba gagawin ng pagkain? Saan ba kami kukuha ng supply? Saan ba kami kukuha ng guest? Sinong travel agency na halal? Sinong farmer na halal? Gulat lang, Muslim ba yung farmer? Tatanong nila kung Muslim yung farmer. Hindi po, Christian din po yan. Bakit ganon? Hindi ba i-convert kami o yung convert yung farmer? Hindi po. Ang halal po at certified, yung supply po nila. Nagulat pa kasi pati toyo, suka, kailangan halal. Siyempre, pag halal yung meat, no, nilagyan mo ng acidic na vinegar, di na-contaminate. Hindi naging healthy na yung adobo mo. Di ba? O Hello peke po. na usuka yun na palang nailagay doon. Sige, ma'am. Yes, ma'am. Hello po. Apo. May tanong po May iba ako. ng aso po. Ipo. Kasi sorry ha, alias lang yun eh. Ano po yun, noong 1998 kasi, yung pamangkin ko na-convert siya through Muslim. Apo. Tapos yung asawa niya nanganak. Tapos sabi ko sa kanya na ako na yung kakatay ng manok. Sabi niya sa akin, Auntie, wag kasi dadasalan ko pa yung manok, kukunin ko muna yung espiritu. Ano po ibig sabihin nun? Meron pong medyo meron pong minsan kasi may mga Muslim po parang para din naman Christian mali yung pagkakain, di ba? Yung interpretation mali. Ako Exaggerate. kasi Na-exaggerate. hindi po yan ang kailangan, ang dapat sinabi niya, Muslim ang kakatay. Okay? Kasi pag Muslim, di ba sabi ko sa slaughterhouse o dressing Oo. plant, ang kaibahan lang po ng dressing plant o slaughterhouse ng halal, ang kumakatay po doon manually Muslim. Mm. Para din Salamat halal po. yung meat. Hindi po pwedeng Christian. Di ba normal pag pumunta ka sa slaughterhouse, may baboy, so tagalin mo yung baboy. Sumunod, Christian yung nagkakatay ng manok. So dapat Opo. Muslim po 'yon. Salamat po. Naliwanagan po. Yun nga ho, Kasi 1998 pa ho yun eh. Tagal na Misconception kayo, lang. hindi na ho ngayon. yung takot akong kumain ng manok nung umuwi ako sa kasi 'di ba? Kahit Apo. dito kasi nga daw halal. Pero ngayon naliwanagan po ako. Salamat po. Apo. Ngayon no, oriented na, marami na pong Christian na bumibili at nagpuproduce. Ang buyer and seller po ng halal ngayon, just like Korean food, Christian at not Korean. Di ba po? Nagulat kayo, Korean restaurant, walang Koreano doon Si brother na nandun Koreano ka ba? Di ba? Even that. Hmm. Apo. 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 Wala na yung ganun. Apo. Hmm. Apo. Apo.
Yes. Mm. Yes. Mm. Tama po. At saka sir, alam niyo kung bakit imam ang kinukuha nila? Kasi po maraming asawa po yon, saka walang trabaho. Kasi yun po yung, di ba yung imam po, yun po yung prayer leader namin na tinatawag. Di ba? So dahil yun, walang ginawa yun, kundi nasa ano lang, kasi sa amin po, pag religious ka, ang daming ma-i-inlove sa'yo eh. Kasi, alam mo na, malapit ka sa Diyos, di ba? Dahil kami naman pinapayag kapag asawa ng apat, dahil imam siya, siya yung nagbabantay ng moske, siya po yung kinukuha namin kasi madalas yung ibang Muslim busy, may trabaho, may negosyo, nagtitinda ng cellphone, nagtitinda ng damit, sa Bira Mall, di ba? Itong imam po, dahil nando siya sa simbahan, sa moske, tapos marami pang anak, dahil wala namang family planning sa amin, bawal ang condom, di ba? Tapos apat pa asawa, dahil maganda lalaki natin niya eh. Siya po ang binibigyan namin ng trabaho. Uh, Opo. Yan. Ah, ah. Opo. Kaya nga yung Dok, mga Dok, hotel nabanggit nyo owner, kanina, Dok. mga Ano? bilyonaryo sabi niya, gusto namin magpahalal, kaso baka walang kumain sa amin, tsaka baka hindi na pwedeng kainin yung, ano dito, crispy pata, lechon, yung Oo para nga. may special din namin, lechon de leche. Tsaka yung mga kainuman ko, puro lasenggo, paano yung alak dito? Sabi ko, hindi po, pwede, Muslim friendly po. Ay, tuloy niyo yung ligayan niyo, inuman kayo, mag-lasing kayo dyan. Pero mag-o-offer naman kayo pag may dumating na Muslim, huwag niyo na-offeran ng crispy pata. Offeran niyo halal food. Di ba? Tapos yung kwarto naman, wala namang Muslim room. Hindi naman babaguhin yung room po ng, ng hotel eh. Dahil yung pa rin naman ng room ng Muslim at saka Christian eh. Isa lang ho. Nga lang ho, nagdadasal Mm. sila nakatapat dun sa ano, 'di ba? Kaaba, 'di ba? 'Yun lang naman eh, 'di ba? Normal naman. Pero yung pa rin yung Oo. room, yung pagkain lang ang Ah, nagkakaiba. Tsaka o-orient mo yung, alam mo, kamukha kayo, naka-sombrero kayo, di ba? Pag ano, baka matakot yung iba. Sabi, ay hindi, mabait yan. Member yan ng community natin. Hindi yan terrorist. Ano? So, from the guard, parking boy, receptionist, waiter, oriented na, di ba? Hindi na sila yung matatakot. Sumunod, yung bisita, alam nila, Muslim-friendly establishment to. 'Di ba? Welcome sila kasi minsan marami mga Muslim, 'di ba? Miski naman yung ibang lahi, 'di ba? Pag ano, welcome ba ako doon? Okay, brother, welcome ba ako pumasok sa bahay? Pag hindi ako welcome, nakakaya pumasok. Pero pag pinopromote sila ng DOT na this is a Muslim-friendly tourist destination establishment, welcome at meron ditong pagkain na healthy, halal food. Although meron din silang alak. No? Tapos magugulat ka, may Christian silang kasama. Kumakain din ng halal food kasi na-excite siya eh. At saka educational nga po yun. Kumain ng, parang tayo, pupunta tayo ng Hong Kong o kain ka ng Chinese food dun, di ba? Yung pala yung lasa nun. Punta ka ng Thailand, kain ka ng Thai food. O Korea, kain ka ng mga kimchi. Di ba? Educational po yung pagtuturo natin. Ganon din no nangyayari. O, ngayon, bakit pinopromote ng DOT o tourism in Pilipinas? Kasi nasa atin yung mga top tourist destination, Palawan, Boracay. Sawang-sawa na po sila, yung mga taga Dubai, Middle East, pumunta sa, syempre, di ba? Mga babae nila sa Dubai, Middle East, Qatar, di ba? Saudi Arabia. Pag pumunta ng Indonesia, Malaysia, ganun din.
Gusto naman nila makakita. Sabi nga ng mga lalaki, gusto ko naman pumunta sa Boracay. Bakit? Madaming magagandang view. Di ba? Gusto mo lang tumingin ng legs. Tao rin po Muslim sabi nga nila kumakain ba ng boneless bangus sa Dagupan? Kasi may nagpahalal certified ako doon na ano ba kala mo sa Muslim, hindi tao? Boneless bangus na kumakain yan. Ano pa nga lang gustong kainin yan. So, ang boneless bangus po sa Dagupan, marami ng halal. Tuyo, daing, tinapa. Oo, yan. Hinahalal po kasi may mga daing tinapa at mga boneless bangus. Ang ginagamit nila mga chemical preservative masama sa katawan. Diba? Marami. Pagpunta ka sa tinapahan, baka hindi ka na kumain, sir. Di ba? Madumi. Ganun yung pinapa-certify nila. Question. May tatanong yata, Doc, si Brox muna. Sige. Hello po, Doc. Good evening po. Thank you po sa time nyo. Rinig ba ako? Okay, rinig po. Po, thank you po sa time nyo nilaan nyo sa amin tonight. Meron lang po akong tatanong. Can we have your permission po to upload some of the clips here? Yung mga sinabi niyo po dito for public awareness? Wala pong problema. Talagang for public awareness po yan. At saka libre naman po ako. Wala akong bayad. Hindi mga sinabi. Yun. Salamat sa Diyos. May tanong lang po ako. Trabaho namin sa One Halal po to disseminate information awareness para ma-aware yung tao na in a layman's term, napansin nyo, layman's term ang discussion ko for businessman. Wala tayong tinatapakan na religious congregation. Ang sinasabi lang natin gusto mo bang kumita, amiging negosyante, pumasok ka dito sa niche market. Short kami ng supply. Bibigyan na kita ng kliyente. I-online ko pa, may online store kami po na parang Lazada, Shopee. Halal certified lang ang pwede doon. Kasi meron, alam nyo, may mga peke din nag-halal-halal Dahil gusto nilang capturein yung niche market, nalagyan nila doon, halal restaurant. Bawal na po ngayon yun. Yun nga po yung tanong ko, ilan po ba yung mga halal certifiers? Nako, marami tayo po. Lahat po ng pare na Muslim sa Pilipinas, pwede mag-certify na halal. Kasi religion. Sila po mga ulama po. Unlike sa Muslim country, dahil government po sila, pwede isa lang po yun. Like sa Indonesia, Malaysia, mga Muslim, kasi government nila Muslim. Sa Pilipinas po, meron po kasing Supreme Court rule na ang government po, hindi po pwede mag-certify kasi meron nga separation of the church and state. So, ang ulama po, ang pumipirma dyan. Ilan po ulama natin? At saka mga ustad. Nako. Association ng Ulama and Imam Association po. More than 5,000 po. So lahat po sila, kasi pag pumirma po sila ng certification, kaluluwa po nila nakakaya dyan. Kung maluloko sila. Ganun po yan. Sila naman po dadala dyan. Kung sila pera-pera lang o peke yung ginawa. Pero so far wala namang peke po doon. Kasi mga ulama po yan, nag-aral po yan na sa mga Islamic. Kumakain kanina po na si brother. Ganun pala, ang dami pala. Ako kay doktor po. Alam ko lang po kasi yung isa lang. Hindi po ako qualified pumirma. Auditor lang po ako, halal auditor. Auditor lang. Okay, kasi ang famous po for us, yung Islamic Dawah Council of the Philippines. Tapos kayo nga po, ngayon ko lang din po nalaman. So pwede pala pong ma-reject yung... Ang dami pala. Oo. So posible po na ma-reject yung... Posible po ma-reject yung application sa isang certifier tapos itatry niya sa ibang halal certifier para lang siya ma-approve. Ganito po yun, Sir Oliver. KIDCP po, si Atty. Linsag, is one of the pioneer certifier. Okay, actually siya nga ay nagdemanda po sa government nung separation of the church. May Supreme Court decision na po yan. Kaya ang nangyari po, hindi po pwedeng government. So merong Supreme Court decision na po yan. Kahit katanong niyo po sa kaya yung government more on awareness, guidance lang sila yung mga ginagawa nila. Ngayon, bakit po dumami ang certifier? Kasi
Nung una, ang nagpapa-certify lang po, like IDCP po, at saka yung other famous pioneer certifiers, multinational po kasi yun po ang nauna eh. Ang mga multinational na owned by non-Muslim, mostly Chinese, nag-export sa Middle East po, sila po yung nagano. Kaya meron pong Marites, Chismis, na mahal lang certification. Kasi multinational, iba-iba kasi ang presyo eh. Pag multinational, you have number of products at saka may mga tao-tao na marami, doon po nila binibase yung certification. Tapos for export, so big money, di ba po? Ngayon, ito naman sila IDCP, Islamic Dawa, sa dami na rin kliyente, kahit tanongin nyo kay Atty. Linsagi, may-ari po ng founder, hindi na nila pinapasin yung micro. Sumunod, yung micro, hindi naman afford po yung certification fee nila. Kasi nasanay po kami sa mga multinational company. Di ba? We have more than thousands of multinational company. Lahat sa amin na yon. So busog na kami. Nabubusog naman niya kahit pa paano eh. Tsaka busy na sila. Pag kayo po, micro, halimbawa, turmeric lang ho yung honey. O, startup, ang puhunan nyo, less Hindi na than 3 pinapansin. million. Dahil micro-entrepreneur po yan eh. Hindi nyo nakakayanin ngayon yung certification fee nila. Sumunod, sila po, hindi na rin kayo papansinin. So naghahanap po yung mga micro na kamukha namin na we love micro. Sumunod dahil micro kayo, hindi naman kayo pwede mag-export din. Wala nga kayong DTI, tinutulungan namin yon. Yun ngayon yung ginawa naming roadmap to the development of the halal industry in the Philippines. Kasi yung halal po na yan, di pa ako Muslim, halal for 25 years na eh. Puro halal awareness. Kung mag-iipon nga kayo ng certificate, baka mapuno na yung aparador nyo eh na attend kayo na certificate eh, di ba? So ngayon, inaayos na namin, unang-unang dinevelop namin, sabi ko ma-develop yung ecosystem. Nag-halal certification sila ng isang processed product, sample po X product. Magugulat kayo, ang raw materials niya, wala sa farmer natin, imported. So may problema, di ba? Merong hotel, papa-certify, ang raw mat niya, imported from Argentina yung meat, yung dairy product niya from New Zealand, from Malaysia. Sino makaka-afford noon? 5-star hotel. Makikita nyo 5-star hotel lang ang halal certified hotel. So kayo ba, kung kayo ay backpacker, tourist, di ba? Pupunta kayo sa ibang bansa, hindi ka naman mag 5-star hotel, 4-star, 3-star eh. Kung pwede ka, sogo na lang, di ba? So yun ang objective namin, yung mga business hotel, mabigyan ng raw mat coming from our farmer. Sumunod, yung farmer nga, ulitin ko, pinapatay ng mga smuggler, ay mga imported. So paano mo matutulungan ngayon yung mga micro farmer? Micro farmer natin, simple piggery, simple poultry. Di ba? Hindi naman yung malalaking farm eh. Tapos ibebenta sa wet market. Utangin. Hindi naman nila kaya ng mga big supermarket, 120 days. So, ang nakita namin, itong small farmer, okay, yan ang pwede naming matulungan, vice versa. Christian farmer po yun, na retired o OFW before, na gustong for good, nagtayo ng isang poultry, yan ang i-assign namin sa mga hotel. Yung hotel po, ay hindi kailangan 5-star hotel. Di ba po? So, nangyayari, nagmamahal tuloy yung halal food. Kasi 5-star hotel po yun eh. Imported ang raw mat. Ngayon, pag raw mat mo, local, magugulat kayo, sir. Soon, pwede na kayo mag-check-in sa Sogo. Halal food na. Di ba? Or any hotel na walang star. Di ba? Kasi tulugan lang naman ng hotel eh. Kaya hindi natin ma-develop po yung halal tourism na sinasabi ko sa Department of Tourism. Kasi mahal yung raw mat eh. Walang local farmer. Wala tayong halal farm na certified. Ang meron ngayon dito sa Bacolod, Negros, kasi sila may mga pera yung farmer. Ngayon na yung pinupusan Department of Agriculture magkaroon ng halal farming. Tapos na kasi yung marketing strategy ng organic farming. Gas-gas na marketing strategy. Ito organic. Di ba? Lahat na nung pandemic, organic na o natural farming. At saka sumunod, lahat organic farmer po. Walang certification. Kasi madaling yun, sabihin eh. Pero ang halal po, hindi ka pwede magtingin ng halal certified. Kasi hinahanap yung certification. At sumunod, dahil Muslim lang ang nagsa-certify, unlike sa organic farming,
hindi Muslim at saka walang control masyado at saka napakamahal po mag-certify ng organic, international po yun. Maselan din. So, yun na nangyayari. So, ang objective talaga namin, ang advocacy ng One Association is to develop the ecosystem from farm to plate with technology po. May traceability software na kami at saka meron kami parang Lazada, Shopee na online. Kasi pag nag-Google ka ngayon, saka maghanap ng halal raw materials. Ngayon, meron na po tayo. Okay po. Last na lang po. Sir, Last na. sige, Oliver. Sorry. So ang certification po is per branch po, no? Hindi pwedeng ang sinertify yung supplier tapos lahat ng manok na dinistribute sa buong Pilipinas na Jollibee halal na. Hindi po ganoon. Per branch po ang certification. Kasi pag restaurant, kitchen po sini-certify. Ayun. So per branch talaga. Kasi hindi po pwedeng, let's say, Jollibee, ang kitchen nila sa Manila, sa Bustillos, halal. Pagdating doon sa kabila, sa Cavite, dapat certified din yung kitchen. Kasi ino-orient po lahat yung tao doon. Kasi ang pag-certify po, hindi lang naman po yung raw materials halal. Yung kitchen po, sumunod yung tao oriented. At saka pag halal certified po yung kitchen, hindi po pwedeng pumasok po dyan hindi oriented ng halal. Kasi makukontaminate. Halimbawa, hindi ko alam na halal kitchen yan. Nagpasok ko doon, tapos kumain ako doon. Cook ako, kumain ako ng adobong baboy sa loob. Contaminated yung miski yung may experience po dyan sa Saudi Arabia, may halal kitchen po doon. Kaya marami tayo, yun nga, yung test na nga kinakausap namin ngayon na magkaroon ng halal cookery. Kasi ang cookery natin ngayon, walang halal po. Pati sa culinary na mga HRM. Kaya yung mga HRM natin, mga culinary train na kahit anong mga culinary training ng mga high-end dito. Pagdating sa Saudi Arabia yan, kung hindi sila mag-orient ulit ng halal, hindi sila magiging cook doon. Kasi makukontaminate po eh. Ayun, sige po. Thank you po, Doc. So there's a possibility pala, Sir Smile, yung restaurant. Once na certify niyo isang restaurant, like isang branch ng Jollibee, kasi nabanggit nyo kasi, di ba, yung Jollibee, hindi siya halal certified. Although may mga nabasa ako na may mga other locations, kung tama po ba yun, na certified halal. Parang wala pa ho. Ganun. Wala po. Wala pa rin talaga. Malaysia, Indonesia, pero sa Pilipinas kasi, una wala hong chicken na halal certified pa ho dito eh. Na raw mat for Jollibee volume. Ganun ba? Hindi ba yung yung sweep, like Magnolia, alam ko yung sweep parang mayroon siyang logo ng halal eh. Hindi po kayang supplyan ng Jollibee rin. Kaya wala hong claim ang Jollibee na halal sila eh. Okay. So hindi pala halal ang Jollibee, no? Sa Pilipinas po sir. Sa Pilipinas, magugulat ka. Galing sa Pilipinas ang Jollibee. Doon pa sa Pilipinas hindi halal. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, halal. May nagsabi dito po sa chat, yung sweep daw po is may halal seal. Paano yun? Wala po kaming idea na halal yung sweep. Even Magnolia. Pero po sila sa Magnolia before, pero hindi nata na-renew eh. Yung sa export po kasi yung sinasabi nila eh. Kasi pag nag-export ng Magnolia, international, halal po dapat yun. Pero sa local, wala pa kami nakikita may logo ng halal po yun. Sa Metro Manila po, Base po ako sa Metro Manila, wala po. So definitely, once na sinertify niyo po isang like fast food chain, automatically dapat yung papasok po na karne doon ay halal siya, matik. Yes, and condiments po, and raw materials po. Pati yung utensils. Okay. So, para kailan wala daw po na-re-inspect yung pagkahalal ng isang farmer or kitchen? May re-inspect ba tayong ginagawa? Ano po? Like for example, na-certify na yung isang fast food chain or kitchen, something, or farm. Mayroon po bang inspection na ginagawa? Ang halal assurance po. May yearly ba or annual hindi inspections? Po, ganito po. Ang halal assurance po, ang chef po doon, Muslim. Get niyo po, sir?
Ang chef po, pag halal kitchen na po yun, ang pinaka-head chef, Muslim. Okay. So, So, yun no yung need po na yung na halal i-respect assurance na na. 24/7 namomonitor. The rest, yung assistant chef, mga cook, pwede ng Christian yun, sir. So may consultant po. Kami, business consultant, Muslim kami. Travel agency, meron din kami. May culinary school kami. Nag-a-assign po kami doon ng parang yung sa slaughterhouse po. Para magkaroon ng halal assurance na talagang ang kinatay walang sakit na manok o baka, ang nagkakatay po Muslim. Kasi built-in na yung system niya na assurance na hindi niya lolokohin yung sarili niyang religion. Di ba po? Kamukha po kayo, Christian, di ba? Built-in na po yun. Okay. Okay. Doc, thank you very much. Sabi ko kay Doc, 10 to 15 minutes lang. Hindi pala kaya, grabe, napaka-daming informations na mahaba ho, brother, kasi sa business. Kasi okay lang po. Natutuwa nga po kami dahil imagine even yung palang sa alam mo tawag dito yung sa kundi pala ng halal yung about sa mga salary or employment Apo. Legal yun yung lawful na tinatawag po. Pag na tulpo ka, di illegal yung hindi ka halal. Kasi ino-orient namin na tatry na, okay ba itong mga tao mo? Hindi mo ba na di-discriminate na whatever, di ba? Alam mo naman, di ba? Minsan, marami negosyante, di ba? Ang bait-bait, pero makikita mo yung mga tao parang busa-busang treatment, di ba? Sumunod, nandadaya talaga, di ba? Yung mga ganoon, alam mo naman yung mga negosyo, di ba? So kami, sinasabi namin, pag halal ka, lawful. Kaya sabi nga, minsan may nagpapacertify, sir, wala kami business permit, tsaka DTI. Hindi pa pwede. Paano namin isi-certify yun? Illegal ka kagad. Paano namin masi-certify illegal? So, dapat lawful. Meron kang business permit, mayor's permit, di ba? Sir, mahal ano ba yung mura? Di ba? Bibigyan kita ng benta na 1 million. So, pag kinumpute may kita ka na. Umiram ka na ng pera kay brother, di ba? Kasi meron ka ng, paano ka makakabenta kung hindi ka mag-i-invest? So, dapat may investment ka. Kung illegal ka, alam mo ng mga farmer, ganun po Di ba? Wala sila. Sabi nga, sir, bisa nag-seminar ako sa Bacolod Sir, birth certificate na, wala kami. Business permit pa. Sabi ko, mag-join kayo. Doc, meron ba kayong idea kung ilan yung mga fast food chain na kilala sa Pinas na certified? Para alam namin, para doon kami kakain. May hawak kami dyan sa, nakakalungkot, isa-isa lang, sa SM MOA, okay, doon sa North Wing, sa may tabi ng Hypermart, yung martabak po. Imagine mo, pa yun, Indo-Malay food. Although, yung may-ari, Pilipino, hindi naman Muslim, Christian, nagtrabaho sa Indonesia. Doon po namin dinadala yung mga nagtutur. Okay. Kasi alam nyo, tourist spot ng MOA, di ba po? Doon namin pinapakain ng Indonesia, Malaysia, tsaka yung mga Muslim. Nabibilang pa sa daliri, sir. Yun nga, opportunity. May nasabihin ka ba? Opo. Hello? Rinig po? Yes. Sige po. Okay. Ariga, kasi kanina nag-comment ako dito sa chat box Yung sinasabi nilang undocs. Actually, Dr. Ismael, meron po akong kaibigan na ustads na halal certifier. Okay. Dapat nga po iimbitahin ko siya ngayong gabi kaso meron siyang scheduled debate itong darating na linggo. Nasa Mindanao po siya, nasa Cagayan de Oro. Hindi nakapunta rito, sayang. Ayun, regarding dun sa may undocs, hindi never siyang binigyan ng certification as halal pero ipinipilit ng MCGI na yan daw ay halal. Kaya po baboy po yun yun nga po lutuan, merong baboy doon katabi nung ihawan mismo.
Ewan ko kung, Naghahalikan po yung kaya baboy. nga Tsaka po manok. ewan ko bakit, kaya yun din po yung question ko na bakit na ituturing na halal itong andok samantala may katabing baboy? At Wala saka naman ng certification, brother wala Oh, po. kaya yung hearsay, hindi pwede po. Kailangan, nakapaskil po yan na parang business permit din. Yes po. Oh. At saka ito po, sinabi na rin po ng kaibigan kong ustad na halal certifier na ang Jollibee ay never na nabigyan ng Yes. halal certification. Kasi Opo. unang-una, yung gravy po na ginagamit nila is May meron baboy. pong halong baboy or atay raw po ng baboy. Yes. Masarap kasi yun eh. Opo. Nagpapalasa kasi yun eh. Tsaka yung manok po nila, hindi raw po talaga halal. Kaya iyan po yung sinabi sa akin ng kaibigan ko mismong ustads. Opo. Mas maniniwala ako sa kanya over kay Soriano. Kasi ako, nakapag-aral po ako ng Islam eh. Opo. Mas paniniwalaan ko po yung ustads over kay Opo. Soriano. Nakakapiranggot lang ang kaalaman patungkol sa halal. Opo. Ayun lang po. Salamat po, Doktor. Thank you rin po. Okay, Doc. Thank you very much, Doc. Dami nagme-message sa akin dito, Doc, na tutuwa at nagme-message na very informative yung mga diniscuss niyo po at nagpapasalamat sa time po ninyo. No? Hindi ko na po kakainin ng masyadong yung oras po ninyo, Doc. Siguro kung kung meron kayo mga announcement or activity, Doc, at panawagan dun sa mga, meron tayong almost 90 or 100 participants ngayon na nakikinig. All over, other countries, meron din po nakakonect ngayon. Baka meron po kayo gustong i-plug or invite sa kanila. Sige po, go ahead po, Sir Ismail. Okay. Ganito po, ang halal po, global po yan. Hindi po invention sa Mindanao yan. Hindi po sa Pilipinas. So, ang industry na talaga ng halal, global po yan. Kaya ang sinasabi ko lang, para ma-develop po yung halal industry sa Pilipinas, tulungan natin yung micro. Sinasabi ko po sa government yan from Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, National Commission for Muslim Filipino, at saka ako po, nag-lecture po ako sa Christian. Okay? Kasi pag hindi mo ni-lecture yung Christian, which is the population natin, halos 90% Christian. Yan po ang market. Sumunod, sila rin yung producer, buyer para maging sustainable, profitable. Ngayon, yung next step po na pinopromote din ng government, kung mag-e-export ka, talagang strict na ngayon sila na maging halal certified. And there are number of halal certifier, depende na lang sa lugar, kasi minsan malayo, malapit, o close ka, recommended, tapos yung presyo. Meron kasi mga certifier, sabi ko nga, busog na sa multinational. Meron ng may iba, kamukha namin, ang tinutulungan talaga namin, micro, kasi supplier kami ng Horeca, Hotel and Restaurant. Pag natulungan namin yung startup o micro-entrepreneur na less than 3 million yung puhunan, panalo tayo, di ba? Panalo kasi meron pa kaming kita, sabihin na natin, meron kaming travel agency po eh. Yung mga guest namin, hindi namin mailagay kung saan namin hotel mailalagay kasi walang halal food. Yung mga nakakabit kami sa Dubai, Malaysia, Indonesia, Uzbekistan, South Africa, na gustong-gusto na pumunta ng Palawan, Boracay. Kasi nga, sabi ko nga, sawan-sawa na sila sa Indonesia, Malaysia, Dubai, na paulit-ulit nila for how many years. Syempre, sa social media, nakikita nila, top tourist destination, Palawan, Boracay, di ba? Philippines, English speaking, very hospitable. At yung food, matikman naman nila, sawan-sawa na rin sila sa biryani sa warba, o Indonesian food na mia goreng, di ba? O whatever, di ba? Na pagkain na nakakain nila madalas. So, gusto nila pumunta sa Pilipinas. Matikman naman nila yung bulalo, pero dapat halal. Matikman naman nila yung chicken bagnet, matikman nila yung sa Ilocos empanada, basta walang pork longganisa, and other food, local food natin. Yun ngayon ang ginagawa namin, sir. Tsaka yung mga tourist spot natin na international, tsaka kakaiba talaga. Yun. So, yun. Kung meron namang gusto pa magtanong, open naman po yung aking Facebook page. Business page naman po yun, wala personalan. So, open kami sa consultancy. Free po ang consultancy na ginagawa namin kasi hindi naman natin pinagkakakitaan yan po.
thank you po sa invitation na sa grupo niyo po. Nag-enjoy akong mga tanong tsaka pagsagot. Tsaka meron po mga aral talaga sa Islamic more than sa akin po kasi ako ang PhD ko po more on business. Doc, last question daw, magkano daw po yung estimate na charge for the yung micro survey or namin, certify? okay, less than 20 yan. Kasi level po yan eh. Merong nano micro, less than 20 yan. Tapos merong micro. Depende sa product po. Pag processed product, mura lang po yan. At saka, wag niyo na po isipin yung certification. Isipin niyo po. Kasi yung certification is not part of the halal industry. It's just a compliance. So, ang industry po, halal farming, halal tourism, halal hotel horeca, yung certification po, kasi minsan magkakaroon ng misconception, kaya pag halal na sila, okay na yung business. Hindi pa ho yun, nag-i-start pa lang, kaya nga yun yung ginagawa namin. Pag naging halal certified ka, yung marketing aspect, business development, yun ang aming ginagawa para sa'yo. Okay. Opo. Yun, thank you very much, Doc, sa time po ninyo. Sensya na po, nakain namin yung masyadong mahabang oras po ninyo. Salamat po ulit, Doc Ismael Abaya, ang ating pong guest speaker para sa issue na truth about halal. Thank you very much po, Sir Ismael. Salamat. Sukran din. Thank you po. Apuan. Thank you po. Yeah, thank you very much din for inviting me. Nag-enjoy din ako kasi maganda yung mga palitan natin ng paliwanag. Tsaka ramdam ko yung yung acceptance, yung vibes natin na ang sarap ng palitan ng Tsaka yung mga tanong natin meron nasa international, hindi lang local. Mas magaling pa nga sila about religious aspect more than me kasi ako economic side yung akin which is yun ang kailangan sa halal development ng industry natin sa Pilipinas. Lagyan ng business aspect kasi hindi pwedeng puro religious aspect lang ang gagawin kasi kailangan din nilang ng mga buyer and seller na hindi naman Muslim, sila ay Christian. Kaya hindi mo pwedeng isaksak sa baga nila yung ating religion. 'Di ba? Na i-convert muna sila. Actually, pwede namin sabihin, convert muna kayo ng Muslim bago kayo mag-halal business. Actually, hindi naman ganun, di ba? Ibig sabihin, meron tayong separation of the church and state. Business lang tayo. So, yun ang ating discuss po. Sa, kahit anong religion natin, it's not exclusive. Inclusive po ang halal and halal for everyone. Yun nga, sinabi ko na pwede pala yung hamburger na halal. Di ba? Pwedeng Korean. Lahat na tayo ngayon. Nakain na lahat ng mga cuisine. Hindi na tayo exclusive for Korean food. Na Korean food lang, Korean food is for the Korean, Chinese food for the Chinese, Japanese food for the Japanese, Filipino food for the Filipino. Hindi na ho ganun ngayon global na po, lahat accepted na kahit anong cuisine. So nilalagyan lang natin ng healthy yung ating mga food, healthy component. 'Di ba? Integrated lang do sa food na papakain mo sa iyong bisita o sa iyong pamilya na sila ay maging healthy kasi yun ay ipapasok mo sa katawan mo at alam mo naman, di ba, kung ano yung kakainin mo, yun ang magiging reflection ng inyong health So, iwasan natin yung makakasama sa katawan. Di ba? Sabi nga ng doktor, bawal lang pork, bawasan na yung inom. Di ba? Yan. Salamat po ulit. Maraming salamat po. Alam niyo naman ako, mentor tayo kahit na 24 hours enjoy ko yan, yung ating advocacy. Yan. Salamat po ulit. Good night po. Thank you po, Sir Ismael. God bless po. Thank you. Shukran. Yeah, it's healthy, clean, and safe. Sige po. Thank you. See you again. See you again po. Thank you.